Sa kabilang banda, si Sebastian. Isinara ko ang suitcase ko bago inilapag sa ground. Kinuha ko ang wallet ko at phone ko sa bed table ko bago tumingin sa paligid kung may namimiss ba ako. Nang masiguro kong nasa akin na ang lahat, hinawakan ko ang hawakan ng suitcase at lumabas ng aking silid. Napatingin ako sa kwarto ni Katrina at nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto, ibig sabihin ay nag-iimpake pa siya ng gamit niya. Bumaba ako at nanatili sa sofa habang hinihintay siya. "I'm ready," sabi sa akin ni Alfred habang naglalakad papunta sa sala. "Aalis tayo kapag tapos na siyang mag-impake," sabi ko at tumango siya. Ang hindi alam ni Katrina ay hindi kami pupunta sa anumang hotel sa loob ng aming region. Sa halip, kailangan naming sumakay ng eroplano, ang jet ng aking ama, para pumunta sa aming destinasyon. Noong isang gabi, nagsinungaling ako kay Katrina nang sabihin kong tumawag si Elisa. Hindi niya ginawa, pero ginawa ko pagkatapos pumayag si Katrina na pumunta. Si Elisa at Eddie ay may maraming mga hotel at ako ay partikular na pumili ng isa na mukhang at tunog kamangha-manghang. Ngayon, hindi na ako pumupunta sa mga hotel para magpalamig at magsaya, ngunit ang linggong ito ay para kay Katrina. It's my way to thank her and she's my wife, that's the least I can do for her. 12:30 PM na ngayon at ayon sa original na pagpaplano, aalis kami bandang 12:45 PM at 3 oras na biyahe papunta sa hotel. Iyan ang alam ni Katrina. Gayunpaman, ang eroplano ay aalis ng 1 PM at mayroong 4 na oras na flight. Ihahatid kami ni Alfred sa airport at babalik sa kotse. Kung magkagayon ay malaya silang dalawa ni Thalia na gawin ang anumang gusto nila. Sa kabilang banda, si Katrina. Kinuha ko ang make-up bag ko sa counter habang sinulyapan ang sarili ko sa salamin ng banyo. Inilagay ko ang make-up bag sa suitcase bago ito isinara. Kinuha ko ang phone ko sa bed table ko at tinignan ang memo ko. Kahapon ay nagsulat ako ng isang buong listahan ng mga bagay na kailangan kong dalhin sa akin. Nang masiguro kung wala akong pinalampas, bumaba na ako. Sa kalagitnaan, dumating si Alfred para tulungan ako sa suitcase. Dumapo ang mga mata ko kay Sebastian na nakatingin na sa akin. Pinagmasdan ko ang paglalagay niya ng phone niya sa bulsa ng pantalon niya bago naglakad palapit sa akin. 1 linggo at kalahati na ang nakalipas, simula nung gabing nagpasya siyang halikan ako ng goodnight sa pisngi ko. Ngayon ay ginagawa niya ito tuwing umaga at gabi-gabi nang walang pakialam kung mag-isa ako o hindi. Sa tuwing namumula ako na parang first time ko lang. Isa pa, maayos na siya ngayon. "Ready to go?" tanong niya at tumango naman ako. Pumunta kami sa labas kung saan inilalagay ni Alfred ang lahat ng suitcases sa trunk. Nagsalubong ang kilay ko nang buksan ni Sebastian ang pinto sa likod. Ihahatid niya daw kami sa hotel. Naglakad si Alfred papunta sa pinto ng driver kaya mas nataranta ako. "Hindi ka ba uupo?" narinig kong tanong ni Sebastian. "Hindi ba dapat ikaw ang magdadrive?" tanong ko. Bakit kailangan niya ng driver sa isang hotel? "Umupo ka na lang," tumawa siya. Ginawa ko. Si Alfred ang nagmaneho habang kami ay nagpapahinga sa likod. Isang pamilyar na daan ang tinahak niya na sigurado akong airport. Bakit tayo pupunta sa airport? Naguguluhan ako pero at the same time, na-curious ako. Sa kabilang banda, si Sebastian. Sinulyapan ko siya at ang bahagyang pagkunot ng noo niya ay nagsabi sa akin na alam niyang papunta kami sa airport. Hindi ko agad sinabi sa kanya ang tungkol sa plano. Naghintay ako hanggang sa magmaneho si Alfred sa lugar ng mga pribadong jet at itinigil ang sasakyan. Anong nangyayari? Binasag ng malambing niyang boses ang katahimikan ng sasakyan. "Pupunta tayo sa hotel," sabi ko sa kanya. "Sa eroplano, 3 oras ang biyahe, right?" tanong niya. Maaaring nakapag-book ako o hindi ng isang hotel sa isang isla, sa wakas umamin na ako. "Ano?" nagtataka niyang tanong. "Ito'y magiging masaya." Bumaba ako ng kotse at ganun din siya. Dumating ang lalaki upang kunin ang aming mga bag mula sa trunk, at ilagay ito sa jet. Hinawayan ko si Alfred at umalis na siya. Inilipat ko ang tingin ko kay Katrina na nakatingin sa jet na nasa harapan niya. Nilagay ko ang kamay ko sa likod niya, napalingon siya sa akin. Tapos na sila sa mga suitcases, pumasok na tayo sa loob, sabi ko at tumango siya. Nauna siyang umakyat sa hagdan at sinundan ko siya. Binati kami ng piloto sa entrance bago pumunta sa harapan.
Wow, narinig kong sabi niya habang nakatingin sa paligid. That's my dad private jet. Since he loves to put us in danger to save his life, Adam and I use this jet when we want without asking him. Nagsalita ako. Let me guess, para mainis siya. Tumawa siya. Yeah, tumango ako. Umupo kami sa upuan at nag-seatbelt. Dalawa lang ang air hostess sa jet na ito, at pumunta sila para tingnan kami bago sila pumunta sa kanilang upuan at nag-buckle up. Gaano katagal ang flight? Tinanong niya ako. 4 na oras, sagot ko. Lumipad kami sa ere. Nang makatayo na kami ay tinanggal na namin ang seatbelt. Lumipat ako sa mahabang sopa dahil mas komportable ito at nakasandal sa gilid. You should sit here, it's comfier, sabi ko sa kanya. Gumalaw siya at umupo sa gilid ko. Kinuha ko ang remote control at naglagay ng random na palabas. I glanced at her and found her reading one of the magazine na nasa ilalim ng table. May surprise na naman sa kanya, pero hindi ko pa sasabihin sa kanya. Sasamahan kami nina Adam at Alicia bukas ng hapon. Gustong gawin ni Adam ang isang bagay na maganda para kay Alicia, at pinili niya ang isang bakasyon kung saan siya ay makakapag-enjoy at makapagpahinga. Kahit si Alicia ay hindi alam ito. Sasabihin sa kanya ni Adam bukas, 2 oras bago sila umalis. Sa kabilang banda, si Katrina. The flight was smooth. Mayroon akong isang cocktail na iniinom, habang binabasa ko ang New Vogue magazine. Nagulat ako na may ganito pa sila dito, binabasa ba nila ito habang lumilipad sila sa ibang bansa, para labanan ang mga kalaban nila? Natawa ako sa mga naiisip ko. Sinuot namin ang aming mga seatbelt bago lumapag ang eroplano sa aming destinasyon. Lumabas na kami at binigay nila ang mga suitcase namin. Pareho kaming may dala ni Sebastian na malaking suitcase at maliit na suitcase. May kotseng naghihintay sa amin sa airport, at inihatid kami ng driver sa beach. Tumingin ako sa paligid at may isang daanan kung saan naghihintay ang isang bangka. Sasakay ba tayo sa bangkang ito? That's our ride, sabi ni Sebastian na nagpapatunay sa aking iniisip. Kinuha namin ang aming suitcase at naglakad papunta sa dulo ng walkway. Kinuha ng kapitan ang mga suitcases at inilagay sa gitna. Pareho kaming nakaupo ni Sebastian sa harapan, nakatingin sa asol na horizontal sa harapan namin. Inikot ng kapitan ang bangka, patungo sa aming susunod na destinasyon. Ang sariwang simoy ng hangin, ang maalat na amoy, ang araw na tumatama sa aking balat ay nagpapasaya na sa akin. Makalipas ang 15 minuto, nakita na namin ang isla. Huminto ang bangka sa gilid ng isa pang walkway at lumabas kami. Sa pagkakataong ito ay may isang binibini na sumalubong sa amin ng isang kwintas na bulaklak. Ang akin ay pula habang ang kay Sebastian ay dilaw. Welcome, we hope you have a great stay. Ngumiti ang binibini. Ngumiti ako pabalik sa kanya ng magalang. Huminto kami sa main cabin na parang front counter, at pumunta si Sebastian para kunin ang susi ng kwarto namin. Isang golf cart, katamtamang laki, 6 na upuan ang dumating upang maghatid sa amin. Pareho kaming umupo ni Sebastian sa likod ng driver seat. Dinala kami ng driver sa mga puno bago kami nakakita ng isa pang set ng buhangin at magagandang cabin. Nakatulala ako sa paligid. Nasa kabilang side ang cabin nyo, nasa second cabin set, sabi sa amin ng driver. Magkakaroon ba kami ng golf cart? Tanong ni Sebastian. Hindi po sir, pero kung gusto nyo po pwede po kayong humingi ng 2 bisikleta. Sagot ng driver. Pagkalipas ng 5 minuto, sa wakas ay narating namin ang pangalawang row na may mas malalaking cabin. Sa ika-4 na cabin, huminto ang driver. Narito ang sa inyo. Naglakad kami papunta sa front door at binuksan iyon ni Sebastian. Tinulak niya ang pinto at tumabi. Ladies first, sabi niya at sinenyasan akong pumasok sa loob. Ginawa ko, isa itong maliit na sala na may pesyo sa harapan. Sa totoo lang hindi ko na hinintay si Sebastian habang naglalakad ako, tinitingnan ang mga kwarto. Naglakad ako papunta sa main bedroom at maluwag ito. Pumunta ako sa glass door at tumingin sa labas sa view namin. Ang tanging nakikita ay ang pool at ang malawak na dagat. Parehong ang pool at ang dagat ay gumagawa ng kanilang mapayapang tunog. Naglakad ako patungo sa banyo na nakahiwalay sa kwarto sa pamamagitan ng ilang mga kurtina at tumingin ako sa paligid upang hanapin ang nakasara. Ang mga closet pala ay nasa likod ng malalaking salamin sa magkabilang gilid, ang ibig sabihin ay kumuha si Sebastian ng isang closet, at ako naman ang kumuha ng isa. It's nice.
Lumingon ako at nakita ko si Sebastian na nakatayo sa may door frame na may mga suitcases sa gilid, habang nakatingin sa banyo. "Everything is nice," komento ko. "Saan natin ito ilalagay?" tanong niya sabay turo sa mga suitcases. Ipinakita ko sa kanya ang mga closets at kinuha ang kaliwa. Ang kanan ay akin. Hindi namin tinanggal ang mga damit namin, itinago lang namin ang mga suitcase sa loob ng closet. 5:15 PM na at maghahain ng hapunan sa mga restaurant bandang 6:30 PM. "Magpahinga muna siguro tayo ng kaunti, pagkatapos ay maghapunan," mungkahi ni Sebastian. Pumayag ako dahil gusto kong subukan ang kama. Naglakad kami papunta sa bedroom at umupo ako sa left side, nakasandal ang likod ko sa bedboard. Comfortable ang mattress at gayon din ang mga unan. Napasulyap ako kay Sebastian, at dumapo ang aking mga mata sa kanyang walang saplot. Tinanggal niya ang kanyang t-shirt, inilagay sa upuan bago naglakad patungo sa kama. Inilipat ko ang tingin ko sa phone ko, para hindi niya makitang nakatitig ako. Tumalon siya sa kama, nakahiga sa tiyan habang nasa ilalim ng unan ang dalawang kamay. Lumingon siya sa akin. "Ito ay komportable." Natawa ako. "It is." I went through my social platforms to relax as time passed by. 15 minutes in, napatingin ako kay Sebastian at mahimbing siyang natutulog, ibinaba ko ang phone ko at pinasadahan ng daliri ko ang malambot niyang buhok. Don't stop." Narinig kong sabi niya, kaya napataas ako ng kilay. "Hindi ka ba natutulog?" tanong ko. Iminulat niya ang isa niyang mata. "No, pero baka kung patuloy mong gawin ito." I proceed to remove my hand nang pigilan niya ako. "I'll take the risk." Inikot ko ang aking mga mata habang pabalik sa paglalaro sa kanyang buhok. Sa pagkakataong ito ay nanatiling nakabukas ang dalawa niyang mata at nakatitig sa akin. Ang matinding titig niya ay palagi akong kinakabahan at nahihiya. "Bastos ang titig," sabi ko. "Hindi kong gusto ng tao," idinagdag niya. Itinago ko ang isang ngiti. "Sino ang nagsabi na gusto ko ito?" "Ang malarosas mong pisngi," ngumisi siya. "Tumahimik ka," bulong ko. Nanatili kami sa kama ng 15 minuto bago kami nagpunta upang i-refresh ang aming sarili para sa hapunan. Pasimple akong naglagay ng kaunting makeup powder, lip gloss, nagsuklay at sinuot ang sandals ko. Pasimpleng sinuot ni Sebastian ang kanyang t-shirt at nagsuklay ng buhok. Kinuha ko ang bag ko bago kami lumabas. Aalis na ang lahat sa kanilang cabin para kumain, kaya hindi kami nag-iisa habang naglalakad papunta sa restaurant. Pumunta kami sa unang restaurant at kumain ng hapunan. Nagkaroon kami ng shrimp curry, some rice, mashed potato and some salad. Kasalukuyan kaming bumalik sa kwarto. Naligo na ako at si Sebastian naman. Tumayo ako sa tabi ng kama habang binabasa ko ang bagong email na ipinadala sa akin ni Leo. Naramdaman kong may pumulupot na braso sa bewang ko, bago ko naramdaman ang labi niya sa pisngi ko. "Good night." Itinagilad ko ang ulo ko para tignan siya. "Good night." Hinayaan kong bukas ang ilaw sa banyo, bibigyan ka nito ng mga ilaw sa kurtina para mapatay natin ang ilaw sa kwarto. Sinabi niya sa akin. "Salamat," sincere kong sabi. "Turn off muna yung phone mo, at matulog na tayo." At dito na po, nagtatapos ang part 17 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.